So, ayun na nga mga kakong yan. It's my part 3. Binuhos ko na nga yung chocolate ganache at kita nyo naman ang nangyari dyan. So, ayun, after ko nga ibuhos yung kalat-kalat na chocolate ganache, ayan na, sinisimulan ko nang gawin yung fondant. Nire-remove ko na yan para mamasa ko na. So, ready-made na yung fondant na yan. Ang gagawin ko na lang dyan is palalambutin ko siya. This enough for your crispy? This enough for your crispy rice? Because if I'm making the cover for the fondant, we need to be careful that it makes so thin, the cover. You have to press it? No, it's not okay. It's okay? I want to see the cake. It's in here, not yet. We need to make it hard, the chocolate, before I cover it. Is that how it is? Is that what the recipe says? Yeah, in the... But you have to like wait it to make it. Yeah, I know. And finally, sa mahaba-habang pagmamasa, natumba pa yung camera. Sa haba-haba ng oras na pagmamasa ko dyan, toink. Finally, napalambot ko rin siya at ito, kitang-kita na yung color ng ating fondant. Nabigyan naman natin ng hustisya yung color ng fondant na gusto ng amo ko ni Minchin, kung anong kulay yung gusto niya. So, gayang-gaya ko naman yung binigay niya sa aking kulay ng nasa recipe na binigay niya sa akin. So, yan. So far, so good. Kitang-kita naman na maayos yung kulay. Kahit na ang daming palpak, yung paggawa ng palaman, ng butter, yung paggawa ng chocolate ganache, talagang ang hirap pag first time mong gagawin ng isang bagay tapos wala kang proper training, kung wala kang walang nag-guide sa'yo or nagturo sa'yo kung paano talaga. So lahat ng yan is sinimulan ko nang wala akong idea, nang wala akong knowledge. Ang ginawa ko lang talaga is pinanood ko yung recipe sa YouTube. So ano tayo, hindi pala graduate hindi pa pala graduate, estudyante ng YouTube University sa mga ideas and mga
tutorial na nasa YouTube. Kaya thankful din talaga na merong YouTube do. Sobrang big help yan sa mga kung yan na katulad natin na ang mga amo natin is alam nyo na minchin gusto ng ganito, gusto ng ganyan, instead na bibili na lang kahit mapagaso sila sa mga ingredients, sa mga kailangan mong gamitin. Okay lang basta kailangan gumawa ka with your effort. So lahat talaga ng effort ko bilang first timer, no, bilang baguhan sa pamilyang to, talagang ginawa ko talaga at ibinuhos ko talaga. So habang ini-edit ko nga yan, napakatagal na yan, 1 year ago na yan ng video na yan. Ngayon ko lang talaga din siya may upload kasi pinag-isipan ko muna kung i-upload ko ba to, i-upload ko ba to, pero yun, napag-isip-isip ko na sige, para sa yung reference, personal reference, at saka yung may babalikan ka, may mapapanood ka na, ay, ganito pala yung ginagagawa ko. Nakakatawa, matatawa ka na lang kasi seeing yourself sa mga past na trabaho mo is matututo ka. Diyan talaga tayo matututo sa mga maling trabaho natin na syempre kung kakamali ka, dapat alam mo rin kung paano itutuwid yung mga pagkakamali mo, like sa paggawa niyan. Pero sa fondant, in fairness, yung pagmamasa, kakanood ko ng mga pagbe-bake ng mga sa mga bakers, natutunan ko yung mga ibang diskarte kung paano yung gagawin sa pagpapalambot ng mga ready-made na fondant, lalo na hindi naman kompleto yung gamit, walang microwave. Dapat kasi yan yung fondant para lumambot ng konti, hindi ka mahirapang masahin, ima-microwave mo siya. Since wala namang microwave yung amo natin, ang ginawa ko na lang, binigay ko yung 100% ko para mamasa at mapalambot ko siya. So nag-search ako kung paano ko siya mapapalambot. So ayan, hirap na hirap ako diyan. Ang hirap niyang inulit ko pa pala naman. Ang hirap niyang yung palaparin, tas yung diskarte ng pagpatong sa cake, kung paano mo siya ilalagay yan. So back to naman ako niyan, pakinis na naman ako niyan sa fondant na pang cover natin sa cake, dahil nagka-cracking siya, nagkakaroon siya ng crack. So kailangan hindi sobrang nipis, hindi rin sobrang kapal. So ayun, finally napakinis ko na rin yung fondant na ipapatong natin sa cake, pang cover natin. So ayan, dinidiskartehan ko na lang kung paano ko siya ipapatong sa cake, paano ko siya i-cover. So ayan, nakuha ko yung diskarte na yan sa panonood ko kay Momon TV, kung paano niya ipatong yung mga fondant sa cake. Watch and learn. O diba nga, kailangan mo talaga, kung may gusto kang gawin, kailangan mong gamitin yung utak mo. Utak, kailangan patalasin mo yung pag-iisip mo kung paano mo didiskartehan ang mga bagay-bagay na hindi mo alam kung paano gagawin. So thankful tayo talaga sa mga baker na yan. So ayan, ipapatong ko na. So slowly, dahan-dahan ko talaga siyang inilagay kasi magka-cracking yan. Buti na lang maliit lang yung cake na ginawa ko dyan. So yan, dahan-dahan, dahan-dahan.
And yay, finally, natapos ko rin siya. Naipatong ko na. Diyan na nga, sinisimulan ko nang ipatong yung mga toppers. So, yan. So far, so good. Gagawin ko pa dyan, lilinisin pa natin yan. So, let's see kung ano bang mga pinaggagawa kong diskarte dyan para ma-achieve natin yung hindi ka achieve. Pero, alam nyo ba, ang daming struggles, no? Yung lasa ng cake. Okay naman daw yung lasa, pero sobrang tamis kasi kung mapapanood nyo yung mga unang part ng paggagawa ko ng cake na to is talagang dami kong sugar na ginamit. So, okay lang yun. Basta ang mahalaga may na-present tayo, may na-serve tayo sa handa sa birthday party ng aking alaga. So, yan. Sa tingin ko naman, that day, nabigyan ko naman ng ustisya yung ano natin, yung goal natin na makagawa ng fondant cake. And I'm so proud of myself. Yay! Wow! Are you using this, ma'am? This one? Because I'm planning to cover the cake. The outside because it's... At ayun na nga, nilagyan ko pa ng mga parang sticker na yan. Hindi siya sticker eh, para siyang toppers din siya na ano, na parang board na cut na siya. So ayan, nilagay ko sa mga gilid-gilid para matakpan yung lumalabas na chocolate. Grabe, no? Ang daming pinagdaanan ng cake na to bago nabuo. Tapos yan, pinapakinis ko na siya. Tinatanggalan ko na yung mga excess na cornstarch na ginamit ko para mapakinis yung fondant na yan. So, yay! Finally! Very good kanyang kong yan. O, diba nga, ang happy ko dyan. Ang smile ko. Kasi, once na nagagawa mo ang isang bagay na wala kang ideas, wala kang knowledge, walang nagturo sa'yo ng actual, wala kang proper training, nung magawa mo yung isang bagay na kahit na sobrang dami yung pinagdaan ng palpak is ano yung hindi mo alintana yung pagod. So mapapangiti ka na lang, magiging proud ka sa sarili mo. Yay! O diba nga, I'm so proud of myself. Wow! Diba? Ang ganda. Sino ka, Charn? Ha? Kala mo, ha? Thank you, Lord. Thank you for watching. At meron pang kasunod dito. Bye!